Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Patay sa pamamaril ng isang garbage collector sa Naga sa Cebu. Cecil, ano nakita motibo sa krimen? Rafi, pagnanakaw at ang negosyo niyang pautang sa mga katrabaho ang mga nakikitang motibo sa krimen. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa gilid ng kalsada sa Barangay Pangdan. Ayon sa mga otoridad, papasok na ang biktima sa pinagtatrabahuang Material Recovery Facility ng Barilin sa Noo. Kabilang sa mga nawawala umanong gamit niya ang isa sa suot niyang kwintas, 2 bagong biling cellphone at 2 bag na may laman umanong pera na aabot sa mahigit 30,000 pesos. Nangangalap na ang pulisya ng mga CCTV footage para matukoy ang mga nasa likod ng krimen. Patay ang isang lalaki matapos barilin ng half-brother niya sa Cagayan de Oro City. Kwento ng live-in partner ng biktima, linggo nang mag-away sila ng kinakasama dahil sa selos. Panay raw ang paninermo ng lalaki hanggang nakaaway na rin ang iba pang kaanak. Posibleng ikinagalit daw ito ng kanyang half-brother. At umaga nitong Lunes, pinagbabaril daw niya ang biktima. Pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang tumakas na sospek. Mahaharap siya sa reklamong homicide. Kaugnay sa naging pagdinig ng House Infra Committee sa maanumalyang flood control projects daw ng DPWH, kausapin natin si Bicol Saro Party List Representative at Co-Chair ng House Committee on Infrastructure, Representative Terry Ridon. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali. Maraming salamat sa pag-imbita. Base po sa mga nakalap niyo mga sagot at impormasyon sa pagdinig kahapon ng House Infra Committee, ano po yung magiging direksyon ng inyong investigasyon? Well, siyempre, tuloy-tuloy lang po yung pag-siyasat, particularly po dito sa ghost control projects. No? So, tuloy-tuloy lang po ito. At hopefully, by the next hearing po, magpakita na po yung mga hindi po sumipot. No? So, kasama ko dyan yung mga Diskaya-linked firms at yung pong involved sa ghost flood control, yung pong Sims Construction Trading. Ano rin naging dahilan ng mga kontraktor na hindi sumipot sa inyong investigasyon at paano nyo sila obligahin na dumalo sa susunod pong pagdinig? Hindi. Ano ho yan? Mag-issue na po ng subpoena yung pong komite. No? So, pagka ho, syempre, hindi ho sila sumipot yan, may contempt powers po yung komite, pwede ho nating ipa-aresto yung pong mga presidente o managing directors po nito pong mga kumpanya po ito. May karagdagan pa pong tanong ang kasamahan kong si Connie. Magandang umaga po sa inyo, Representative. Kabilang po sa mga nadadawit sa maanumalyang flood control project ay kapwa nyo rin mga congressmen. Paano nyo sila planong pagpapaliwanagin kung sakali? Ang protocol naman ho ng komite ay pagka ho sila po ay napangalanan sa isang maanumalyang flood control project katulad ng ghost o substandard, sila po ay bibigyan ng pagkakataong sumagot. No? At immediately magre-recuse po ang komite at ipapadala po dito sa independent probe na gagawin po ng Pangulo ng Pilipinas para wala akong masabi na meron po tayong pinagtatakpang mga kasamahan po natin sa Kongreso. May deadline ba ho yung pagpapasumite ninyo sa mga kongresista ng listahan ng kanilang negosyo o kaya mga interes na posible yung konektado sa flood control projects naman? Meron po. 5 araw po mula kahapon. Yung po palugit po para sa mga miyembro po ng komite para magkaroon po ng disclosure po on conflict of interest. At paano matitiyak ng inyong komite na hindi lamang hanggang hearing kung hindi may talaga mapapanagot na contractor man yan o politiko po dito po sa inyong ginagawa? Well, I think hapon malinaw na ho yung inabot ho doon sa ghost flood control. No? Meron na ho tayong mga admissions mula kay Engineer Alcantara nung pong mga pinirmahan, mga resibo ho na issue. So I'm quite certain na ang maximum na pwede abutin po ng particular na kaso po na ito, plunder charge, no? Kasi 55 million po, yung pinera po ng lahat po na magkakasabwat dito po sa proyekto po ito. Okay, what about po dito sa pag-iimbita naman ho kay Mayor Magalong? Ano ho ang inyong stand muli dito? Well, again, wala naman ho tayong debate kung imbitahan po natin si Mayor Magalong, pero meron ho 2 rekisito para gawin ho niya. Una, he has to do under oath yung disclosure po ng 67 congressmen na lawmakers, no? Na sinasabi ng kontratista. Pangalawa, sino yung mga kongresista na meron po 30 to 40% kickback daw po na kinukuha po mula sa mga proyekto ng gobyerno. Okay, pero wala ho kayong tutol sa kanya hong
initial na pag-attend dyan? Dahil nabanggit niyo ho kanina sa inyo pong interview rin sa DZBB na parang may mga nabanggit ho siya na hindi niyo ho nagustuhan. So parang it comes... go ahead. Tama po. Yan po yung binabanggit din ho ng ilan sa mga kasamahan po natin sa Kongreso. No? Na kaya doon po silang objection. Kasi una sa lahat, klinander na ho ni Mayor Magalong yung pong komite. Tinawag niya ho nga moro-moro itong komite many times over. At ang sabi pa niya, mga kriminal, yung po ang nag-iimbestiga. Dito po sa flood control projects po na ito. So I think this will be discussed with the members in the next couple of weeks. Hindi ho ba nagiging parang sinasabi ho ng ilan, personal ho naman ang nagiging dahilan ninyo kung bakit parang hindi ho maimbitihan yung mga sinasabi ho na mga resource person katulad po ni Mayor Magalong na maaari hong may mga ebidensya namang maipakita sa inyo pong pagdinig? Pero nga, balikan ho natin. Yung original scene ho ni Mayor Magalong dito sa komite po na ito, tinawag po niya moro-moro yung komite. So how can we actually expect na ang kanya po nga sasabihin doon, wala hong tinge ng prejudice and bias. No? Kung in the first place, klinander niya na ho yung komite mismo. Alright, marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito po sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat. Magandang hali. Yan po naman si House Committee on Infrastructure Co-Chair Representative Terry Ridon. Hindi bababa sa 1,000 ang patay sa landslide sa bulubunduking lugar sa Western Sudan. Ang mga namatay mula po sa isang village sa Mara Mountains. Base sa report, halos napatag ang nasabing lugar. May isang residenteng nakaligtas. Nagka-landslide sa lugar kasunod po ng ilang araw na malakas na ulan. Umaapila ang tulong ang Sudan Liberation Movement sa United Nations sa iba pang international aid agencies. Wala raw ghost flood control project sa Metro Manila. Yan ang tiniyak ng DPWH nang talakayin sa Kamara ang problema sa baha sa National Capital Region. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, iniulat ng DPWH NCR sa House Committee on Metro Manila Development na 52 billion pesos ang kailangan para masolusyonan ang problema ng baha sa buong NCR. Ayon kay DPWH Engineer Monchexis Tamayo, kasama na dito ang dredging ng waterway. Sa flood control project, ayon kay Tamayo, may 1,686 sa Metro Manila at 450 rito ay ongoing pa. Kasama rito ang 4 na galing pa sa 2023 na delayed dahil sa pagpapalabas ng working permit at obstruction sa mga pasilidad. Sa kabuuan, mahigit 33 billion ang halaga ng mga ongoing na proyektong ito, habang 1,236 na flood control projects na nagkakahalaga naman ng halos 66 billion pesos ang nakumpleto na. Tinanong ang DPWH kung kasama ba ang mga kumpanya ng mga diskaya sa mga nabigyan ng flood control project sa Metro Manila at ayon sa DPWH ay oo. Katunayan sa listahang inilabas ng DPWH, lumalabas na nabigyan ang ilang kumpanya ng mga diskaya ng very satisfactory rating. Tiniyak naman ng DPWH na walang ghost project sa NCR at wala rin anyang contractor na nabayaran ng buo sa isang proyektong hindi pa kumpleto. Pero ang nirereklamo, Rafi, ng ilang kongresista ay ang kawalan nila ng koordinasyon ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng flood control projects na ito. Sabi ni Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar, 141 projects ng DPWH ang hindi coordinated sa Quezon City LGU. Sinabi ng DPWH na nagsasagawa naman sila ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, pero inamin din ng DPWH na may mga proyektong sinimulan sila kahit wala pang clearance ng LGU. Reklamo naman ni Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide, malaking problema rin ang mga proyektong ipinatutupad by state. Halimbawa niya, may ginawang pumping station sa kanyang distrito, pero sa susunod pang taon darating ang pump. Bago pa raw dumating ang pump, barado na ang pumping station. Panawagan naman ni Valenzuela 2nd District Representative Gerald Galang sa DPWH, kailangan coordinated ang mga proyekto sa buong Metro Manila at dapat bigyang prioridad ang mga lugar na kinukonsiderang nasa most hazardous area. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Mainit na balita, deported mula sa Pilipinas ang ilang South Korean nationals na sangkot umano sa panloloko at illegal gambling. May ulat on the spot si Dano Tingkungko. Dano?
Connie, nabawasan nga ng halos 50 pagante ang Pilipinas sa pagpapadeport ng Bureau of Immigration ngayong umaga sa 49 na Koreanong nahaharap sa samot-saring mga kaso sa kanilang bansa. Bilyones, kundi nga raw trilyones sa halagang Korean won ang nakulimbat ng mga dineport na puganteng ang mga kaso ay may kinalaman sa panluloko o pang-eestapa. Kabilang sa mga dineport ang 36 anyos na inaresto noong Abril at wanted sa pagiging mastermind umano ng isang messaging phishing syndicate sa China at Pilipinas. Ang nakulimbat umano nito, 1.7 billion Korean won sa 200 na biktima. Ang iba naman may kasong illegal gambling tulad ng isang deportee na nakabulsa umano ng 2 trillion Korean won dahil sa pagpapatakbo nito ng 23 illegal gambling website. Huling nakapagpa-deport ng ganito karaming Koreano ang Pilipinas noon pang 2017 at ngayon na lang naulit sa tulong ng Korean Embassy. Bukod sa bahagi ng proseso ito para maiharap sa ustisya ang mga pugante, isa rin daw itong paraan ng BI para patunayang mali ang inaakala ng ilan na madaling taguan ang Pilipinas. Nilinaw ng BI na hindi sa nakalusot sa Pilipinas sa mga pugante, pero ang naging modus ng mga ito, ang karamihan daw, ay umalis na ng Korea bago pa sila formal na kinasuhan para nga naman pagpasok dito sa Pilipinas, malinis pa ang kanilang record. Yun nga lang, nang itimbre na ng embahada sa BI na may kaso na't wanted na sila, saka naman sila tinunto ng Fugitive Search Unit ng BI. Inimbestigahan ng BI ang 2 puganteng sinampahan ng kaso dito sa Pilipinas kung lehitimo ang kaso o kung isang uri ito ng tinatawag na demanda-me modus para makaiwas sa deportation. Pagdating sa South Korea ng mga pugante, saka naman sila haharap sa karampatang investigasyon at parusa ng mga otoridad doon. Ayon sa BI, bukod sa pagtugis at pagdeport, hindi na rin daw makakalusot talaga dito sa bansa mga may derogatory record dahil sa Advanced Passenger Info System kung saan pinagsasubmit na ang dayuhan ng manifest na na-check na sa Interpol bago pa lumapag ang eroplano sa Pilipinas. Connie? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Nabisto ang halos kalahating bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang warehouse sa Tondo sa Maynila. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nasa loob ng 3 balikbayan box sa mga illegal na droga na may humigit kumulang 70,000 kilo ang timbang. Galing daw ang mga kahon sa Las Vegas, Nevada sa Amerika at ipapadala sa isang address sa Bacoor, Cavite. Patuloy pa ang pagproseso sa mga ebidensya. Mainit na balita, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na i-review ang 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o NEP na ipinasa ng Executive Department sa mga mambabatas, 881.3 billion pesos ang hinihinging budget ng kagawaran, pero lumabas sa briefing kahapon sa Senado na may ilang flood control projects sa 2026 NEP na napondohan na ngayong taon. Sabi ng Pangulo, dapat itong repasuhin para matiyak ang accountability at transparency. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang babaeng 6 na taong gulang matapos aksidenteng mabaril ng kanyang ama sa Victorias Negros Occidental. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-iinuman noon ang ama ng biktima kasama ang kanyang mga kaibigan. Kwento ng ama sa mga pulis, pinaglaruan niya ang kanyang baril nang aksidenteng nakalabit ang gatilyo nito. Tinamaan ng bala sa pisngi ang bata. Mismong ang ama ang nagsugod sa bata sa ospital. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga kaanak ng biktima laban sa sospek. Pinalaya rin kalaunan ang ama ng biktima nang mag-expire ang reglementary period sa kaso. Nanumpa ngayong umaga ang mga bagong halal na opisyal ng League of Provinces of the Philippines. Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo ang National President, habang Chairperson si Quirino Governor Dakila Kua, parehong kaalyado ng Pangulo. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang oath-taking. Mensahe niya sa mga gobernador, maglingkod ng tapat sa taong bayan at yaking maayos ang mga proyektong ipinatutupad. Fab yet timely ang fashion statement ng PBB Big Winner Duo na Mick Brent sa Breview Ball 2025.
Demure Maria Clara ang eksena ni Mika Salamanca suot ang modern Filipiniana. Terno ang wet look na style niyan sa barong ni Brent Manalo na gawa sa tela na dati raw nababad sa baha. Subtle fashion commentary daw ito sa isyong kinakaharap ng bansa kaugnay sa flood control projects. Gorgeous as ever din sa champagne carpet, sina Encantadia Chronicles Sangre star Solen Yusaf at Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. Si Michelle kabilang pa sa mga itinanghal na best dressed with her sustainable gown na gawa sa lumang barong. Present din sa preview ball with her stunning looks ang ilang kapuso stars tulad din na Camille Prats, Miguel Tan Felix at Tim Yap. Bagong panalo para kay Pinay tennis player Alex Ayala. Panalo siya sa round of 32 ng Guadalajara 125 Open 2025 sa Mexico. Tinalo niya si Arian Hartono ng the Netherlands sa loob ng 2 sets. 6-2 ang score sa dalawang set. Ika-4 na itong paghaharap ni Alex at Arian at sa lahat ng kanilang laban, panalo si Alex. Sunod na makakalaban ni Alex si Varvara Lipchenko ng Amerika para sa round of 16. Si Alex ang second seed ng buong torneo. Eto, kahit hindi kasama sa criteria, kabilang po sa mga hinahanap sa pageant, syempre yung confidence. Oo, Mare. Kung ganyan ang pagbabasihan, parang pwede nang ibigay ang panalo sa isang contestant sa Lapu-Lapu, Cebu. Sa gitna kasi ng pagrampa, may panggulat siyang eksena. Despite all the challenges, she enjoys hiking. Ow! Tumalon sa swimming pool, no? Mag-dive sa sementadong stage, yes na yes. Yan ang surprise paanda ng contestant na si Francesca Garing. Anong ganap? Di anyong lupa na freestyle. Baka contestant lang daw sa sports fest ng kanilang kumpanya, pero seize every moment ang ginawa ni Francesca. Wala raw siyang sama ng loob kahit hindi na iuwi yung corona. At wala rin sakit na nararamdaman Ayun. sa agaw pansin na pagrampa. Ang video, 2.7 million na ang views. Trending! With ow. Oo, Aubrey, walang tubig dito, ha? Bawal. Meron ba pala Hindi siyang na backstroke? Yun ang matindi. Grabe yun. Ako, paandar. Talaga to the max.